Okay, go. Raise hand lang. Tapos, pwede na magtanong. Sige na, wag na magkahiyaan na. Tayo-tayo lang din naman to. Pag nasimulan ng isa yan, sunod-sunod na yan. Go. Bonnie, go. Bon pala, Bon, Bulacan. Good evening po. Tanong ko lang po, sir. Kung nakarating sa Connor Woods, kung maaalala mo, tinanong ko na paano kumuha ng empleyado. Sabi ko sa akin, mag-aaral ka muna. Ngayon, nagbablock na po ako mag-aaral. Tapos, tanong ko lang po kung anong mahirap sa pagkuha ng empleyado at anong madali sa pagkuha ng empleyado. Una, mahirap kumuha ng matinong empleyado. Lahat mahirap tungkol sa pagkuha ng empleyado. Ang madali dyan, kapag kayang empleyado na train mo na at matalino na at alam niya na kung ano ginagawa niya, hindi ka na mahihirapan pagdating sa pag-uutos. Mahirap kumuha ng matinong empleyado. Hindi mo naman malalaman kung matino ba talaga yan o hindi. Kasi halos lahat naman ng tao magaling sumagot sa umpisa pa lang. Pagka kailangan ng trabaho, parang parehas ng konsepto ng pangungutang yan. Pag ang tao na umutang, taka na lahat ng pangako bibigay sa'yo. Pag panahon na ng bayaran, dyan na nagkakaproblema. Ganon din sa panahon ng applyan ng trabaho, makikita mo, lahat ng pangako sasabihin sa'yo, sobrang galing ko po, sobrang lupit ko po, tanggapin niyo ako sa trabaho, bla 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 bla. Tapos pag nagtatrabaho na, dyan mo na ngayon makikita. Sabi ni Gary Vaynerchuk, isa sa mga pinaka-effective daw na paraan para malaman mo kung para sa'yo talaga empleyado, hire fast, fire faster. Magtanggap ka na mabilis, tanggalin mo kagad kapag hindi para sa'yo. Para ma-secure mo na kagad kung sino-sino yung mga para sa'yo, promote mo na kagad. Kome yan, brother. Kuha po. Follow up, go. Nagkaroon na po ba ng estudyante ng part-time job po? Ulit-ulit. Nagkaroon na po ba kayo ng estudyante, tapos nag-part-time po sa inyo, gano'n? Walang part-time sa akin, full-time. Paano nyo po? Meron sa akin full-time. Si Ganda, eto, graduating na. Si Ganda, yung kaisa-isang babaeng empleyado rito, na nakikita ninyo sa, sa Project 1M, ayun, graduating na siya. As in, literal, graduation na lang talaga inaantay. Pero nag-apply sa akin yan, nag-aaral talaga siya. As in, literal, sa gabi nagtatrabaho siya, sa umaga nag-aaral siya. Tapos in between, natutulog siya. Ganun ang schedule niya nun. Minsan, 5 oras, 6 na oras lang ang tulog. Minsan naman, nakaka-10 oras, gano'n, kapag wala siyang pasok sa eskwelahan. Pero, generally, full-time sa akin. Ang trouble mo kasi okay lang yung part-time. Kasi, nakikita mo naman sa Jollibee, may mga part-time sa Jollibee, di ba? 3-3, 4-4 na oras lang ang schedule kada araw Okay lang naman yun. As long as okay dun sa empleyado, part-time siya. Kasi kadalasan sa mga empleyado, naghahanap naman sila full-time Ang trouble mo nga lang sa part-time, hindi ka priority. So, ma-absent yan, ma-late yan, wala silang pakialam. Tapos minsan, okay lang sa kanila matanggal sila sa trabaho. Yan ang trouble sa part-time. So, ikaw na lang kayo na magtimpla. Ikaw na lang kayo na magtansya. Sa mas madalas na pagkakataon, masakit sa ulo yan kaysa sa full-time. Yung full-time, yun lang talaga hanap buhay niya, wala na iba. Yun lang talaga ginagawa niya, wala na iba. So, ang focus niya, nandyan. You just have to deal with the lates and the absences. Pero other than lates and absences na nakukuha naman madalas sa motivation, wala ka masyadong kaparehas ng problema ng ng part-time na ang part-time madalas commitment issue. Minsan pag minalas ka pa, naka-part-time sa'yo, naka-part-time din pala sa kabila, tapos namimili lang siya kung saan siya doon sa dalawa. Follow up, brother. Okay na po, sir. Thank you po. Okay, sige. Next question. John Paul, go. Hello, Sir Jai. Good evening. Hello, sino to? Alcalde? Yes, sir. Sige, go. Tuloy. Sir muna. Sige, John Paul, go. Pero tanong ko lang, bakit ang tao hindi marunong makontent? Bakit walang tawag doon, hindi natatapos yung yung kagustuhan. Laging meron siyang mas gusto, hindi nakokontento. Nilagay kasi ng Diyos sa tao yun.
nilagay ng Diyos sa tao yun. Yung striving for more, nilagay ng Diyos sa tao yun. You just have to make sure na nagagamit mo yan sa tama. Hindi ka magkakamali kapag kabutihan yung pinipilit mong galingan. Pero pag ginamit mo yan sa mali, it can be converted to greed. Hindi na satisfy yung gusto. Nangyayari talaga yan. Kapag material na bagay ang hinahabol mo. Pero, kung mapapansin mo, tignan mo, sa paggawa ng kabutihan, kahit sobra-sobra yung paggawa mo ng kabutihan, minsan wala ka ng oras para sa sarili mo. Basta kabutihan ha, na ang ultimate na magiging epekto, kabutihan din. Hindi pangungonsinti. Kasi may mga iba, sa katangahan nila, akala nila, kabutihan pa yung pangungonsinti nila sa magulang nila, na hindi nagtatrabaho, tinatamad, tapos hingi lang ng hingi ng pera, tapos ang worst niyan, puta, sila mismo, wala pang pera, bigay sila ng bigay ng pera sa magulang nila, pare-pareha sila ngayon nalulunod. Hindi nakabutihan yan. Katangahan na yan. Hindi mo tinitignan yung epekto. Nadadaya ka, akala mo, mabuti pa yung ginagawa mo, na nilulunod mo yung sarili mo. Ultimately, ikaw lang din, dalawa kayo, parehas kayo na magulang mo, nagmumukhang gago sa buhay. Hirap na hirap kayo parehas, tapos kinukonsinti mo na pala yung katarantaduhan ng magulang mo, na hindi na sila nagtatrabaho, habang nilulunod ka nila, kasabay nila. Pagka gumagawa ka na mabuti, you can never go wrong with the concept dun sa gagalingan mo ng husto sa paggawa ng mabuti. Inaayos mo sarili mo, kabutihan yan. Ayusin mo na ayusin sarili mo. Tignan mo, walang masyadong masamang epekto yun. Tumulong ka ng tumulong sa mga tao na yung tulong mo sa mga tao hindi sapat para magasgas ka o makonsinti mo yung katarantaduhan at katamaran nila. Tignan mo, tulad itong ginagawa ko, pamimigay ko ng karunungan. Nako, puta, kahit buong magdamag, okay lang. Eh, ang problema nga kasi, kapag ka nasobrahan ka at masyadong mahaba exposure mo sa social media, nagsasawa tao sa'yo. Eh, so, for obvious reason, I have to cut it short. Pero yung 2 oras, bitin pa ron sa iba eh. 2 oras, bitin pa sa kanila. Eh, kung mag-live ako ngayon, 2 oras na. Dati, 1 oras lang eh. Pero sa 2 oras, nakikita ko yung viewers, marami pa rin eh. Marami pa rin sa 2 oras. 2 oras na yun ha. Pero pagka napapansin ko naman, pag tumutungtong na ng 3 oras, 4 na oras, yan, bababa na viewers. Pero sa 2 oras, umaangat pa, sweet spot yung 2 oras. Eh kung hindi nga lang talaga magsasawa sa pagmumukha ko mga tao, gusto ko na lang, regular, nasa live na lang ako lagi eh. Siyempre, iniingatan ko rin naman yung mga tao na kailangan, you need to give time para mag-sink in sa kanila yung mga bagay na ginagawa mo. Ganon yung konsepto. Sa paggawa ng mabuti, tapos dyan mo binobombahan ng husto, na inaayos mo sarili mo, inaayos mo buhay ng pamilya mo, inaayos mo lipunan, inaayos mo yung bansa, you can never go wrong with that sa paggawa ng mabuti. Basta intention mo maganda, tapos yung epekto, kailangan maganda rin. Kailangan nagtutugma yung epekto at saka yung intensyon. Pag yung epekto, hindi nagtutugma sa intensyon, na ang ganda ng intensyon mo, pero yung epekto nakakasira sa tao, itigil mo yan, hindi nakakabuti yan. Itigil mo, hindi nakakabuti. Tingnan mo, katulad lang halimbawa nung money hunt. Nakikita nyo yung money hunt, diba? Sandamakmak sila ngayon nagpapa-money hunt. Basta naka-follow kayo sa akin. Pwede nyo i-follow, tapos magbibigay akong pera. Tapos hanapin nyo na lang. Tapos nandito sa kotse, blessing ang tawag, blessing. Yun ang tawag, blessing. O sige, kunin mo na inaanak yung blessing. Blessing daw ang tawag, pamimigay nila ng pera, blessing daw, blessing. Blessing, tapos pagkatapos nung pagkuha ng pera, magpo-promote ka ng sugal, blessing? Blessing? Nagbibigay ka ng pera sa ilang pirasong tao, habang ang ultimate na epekto mo sa maraming nakakapanood ay may mga vlogger na namimigay ng pera, huwag na tayo magtrabaho. Blessing yan? Blessing? Talaga ba? Mas okay pa nga yung namigay ka ng pera sa pulubi. Kahit pa sabi mo, tinutukan ng camera, okay sige, mas okay pa yun, lesser evil yun. Kahit pa sabi mo poverty porn yun, lesser evil. Ano na ituro mo sa mga tao pag sa pulubi ka nagbibigay, tapos tututukan mo ng camera? Compassion. Ngayon, sila ngayon, gusto rin nilang tumulong sa mga pulubi dahil sa napanood sa'yo, kokopyahin nila. Pero yung poverty porn Pro Max, na nagkita mo, tangina, papatong-patong na yung mga tao na ganyan, no, para lang makuha yung pera. Tangina, parang akala mo, parang, alam mo yun, parang chicken na tinapon sa pit ng mga buwaya. Sabi ng mga, yan, alam mo, ang tinuturo na niya sa mga tao, hindi na compassion, greed. Pagkaganid, ang tinuturo niyan sa mga tao. Sasabihin mo, hindi, maganda naman ang intensyon eh. Yung intensyon mo maganda, pero execution mo sablay. Nagiging greedy ang mga tao sa ginagawa mo. Kailangan yung intensyon at saka yung epekto nagtutugma. Pag hindi nagtutugma yung intensyon at saka yung epekto, alam mo na sablay. Ganon yung konsepto.
Eh, yung konsepto na bakit hindi nasasatisfy ang tao, kasi ang Diyos na naglagay niyan sa sistema ng tao. Ang problema, ang tao, kino-convert yan papuntang greed. Masyadong ganid ng mga tao. Tignan mo, World Health Organization na nagsabi, sabi, the world can feed 50 billion individuals all at the same time 3 times a day. Wala pa naman tayo 10 billion, ba't ang dami nagugutom? Kasi, ang sabi ng World Health Organization, as a conclusion, the world is enough for man's needs, never for man's greed. Ang mundo sapat para punan ng pangangailangan ng mga tao, pero kahit kailan hindi sasapat ang buong mundo para sa pagkaganid ng mga tao. Kung sa mabuti sana ginagamit yan, sana malayo nararating natin as a species. As human beings, malayo sana nararating natin na sobrang daming oras mo na gumawa ng mabuti sa kapwa-tao at pakiramdam mo kulang pa yung oras na yun para igawa mo ng mabuti sa kapwa. Natsambahan na nga nakuha na ng mga religious organization, nakuha na ng mga relihiyon na tumulong kayo sa mga tao. Na maraming tao naghihirap, na hindi naman kailangan yung mga paghihirap na yan. Kung tutulungan lang natin at tuturuan natin kung paano kumita ng maayos yung mga tao. Kung tuturuan lang sana. Kasi may mga tao, diretso, hindi talaga nila alam kung ginagawa nila sa buhay. Kung makapagbigay ka lang ng konting direksyon dun sa mga tao na yun, mararamdaman mo yung pakiramdam sa puso mo na alam mo kulang ang 24 oras para gumawa ka ng kabutihan sa kapwa-tao mo. Kulang ang 24 oras. Ako nga, unti-unti, nararamdaman ko na Hindi nyo napapansin, halos gabi-gabi nakalive ako ngayon. Hindi nyo napapansin, halos gabi-gabi nakalive ako. Na yung mga members dito sa Project 1M, every other night lang yung national meeting namin. Every other night lang. Pero gabi-gabi nandito ako nakalive. Kasi because of that feeling na kulang pa yung nagawa ko, kulang pa yung nagawa ko, kulang pa yung nagawa ko, kulang pa yung nagawa ko. And I also have that level of greed inside of me na gusto ko lahat para sa sarili ko. Pero long term ako kung maging greedy, hindi short term. Mga tao, tangin na short term maging greedy. Pa-training, pa-seminar, putang ina, 100,000 ang bayad. Tapos may konti, mauubusan ka na ngayon ng mga mayayaman na kaya magbayad ng 100,000. Naubusan ka na. Nalanos mo buong Pilipinas. Magandang halimbawa dyan, yung mga networker, nakikita ninyo, halos wala na nagko-comment sa kanila. Pansinin niyo yun, pansinin ninyo. Yung mga networker na motivational speaker ko, no? Ang dami niyan. Mga motivational speaker ko, no? Wala na nagko-comment sa kanila. And when I say wala, hindi zero. Ibig ko sabihin, in comparison dun sa mga dating kaputukan nila. Halos wala na nagko-comment. Bakit halos wala na nagko-comment? Tangina, kada comment dun, pinipm nila. Tapos pinipilit papasukin sa networking nila. Syempre, masusuya talaga sa'yo tao pagka ganun ka. Transactional ka. Diba? Alam mo na, short term yung mga yan. At eventually, mauubos mo merkado mo pagka ganyan ka. Mauubos mo, tapos mangangamoy sa mga tao yan, ang greedy mo. Mangangamoy sa mga tao yan. Tingnan mo, katulad ng isang networker, napansin nyo yun, yung pang tuition fee mo, ipang business mo na lang. Tingnan mo, hindi na ngayon siya halos kilala. Hindi na, dati kaputukan pandemya, lakas niyan. Lakas na motivation niya. Ngayon, halos hindi na siya kilala. Bakit? Nalanos niya na merkado, naubos niya na Lahat ng nagko-comment sa mga videos niya, pinipm nila. Tapos ngayon, tingnan mo, ang baho na niya sa publiko. Kasi nagpromote ng Ponzi scheme, tapos pagkatapos mag-promote ng Ponzi scheme, eto na ngayon, biglang tangina mo, kamala-mala mo, networker pala. Short term Pero kung long term ka sana, nang iniisip mo kabilang buhay, mamimigay ka sa mga tao ng karunungan. Tapos yung mga tao na kusang lalapit sa'yo. Eto na mo, isipin mo mapagsama-sama mo tong mga ganito na short notice, na halos parang kahapon lang yata ako nagpatawag nung isang araw. Tapos ngayon ang dami natin dito. Ilan to? Ilan na ng tao natin dito, Mafi? 55, boss. 55. Tinan mo. 55. Imagine may 55 individuals na mapagsama-sama mo sa isang GC yan. Tapos, short notice. Tapos, yung mga tao kung saan lumapit, hindi ko kayo tinokis. Na parang inisa-isa ko yung mga PM ninyo. Hindi. Ginawa ko, pinagsama-sama ko lang kayo sa isang GC. And that's it. That's pretty much it. Yun na yun. Pinagsama-sama ko lang kayo sa isang GC. Tapos, Zoom na tayo ngayon. Diretso na. Tamo. Ang dali. Bakit? Wala sinisingil sa'yo rito
'Di ba? Hindi ka sisingilin dito, hindi namin kailangan ng pera mo. Simple. Matututo ka, libre lang. Tapos tinan mo, dito sa live nga, 163. Sa kabila naman, tinan mo, marami-rami din. Sa YouTube, tinan mo, ang dami, Sipin mo, YouTube, mag-live ka, ang daming viewers. Bakit? Kasi libre. Karunungan. Long term ito Pangkabilang buhay itong tinatrabaho ko Yung mga tao rito sa social media, puta short term. Mukhang pera halos lahat. Diretsahan, halos lahat sila mukhang pera. At oo, nagsisiyaman sila. Pero aanin mo naman yung dami ng pera mo. 'Di ba? Ang dami mo ng pera. Puta, alam mo naman at the same time, mauubos mo merkado mo. Tapos pag naubos mo na merkado, ano na ngayon? What's next? Lagatok ka na, wala na titiwala sa'yo dahil lahat puro one-time transaction lang. Tamo? Matuto kayo. Ang sikreto sa buhay, dapat long-term ka mag-isip. Yung konsepto na hindi nakukontento ang tao, that's okay. That's okay. Kung long-term. Pero kung short-term ka mag-isip, lahat talaga one-time transaction sa'yo. Lahat na lang puro paamig ka. Puro pera. Ayun ang sagot ko ron. Follow up, go. Mafi yata may tanong. Sir, may follow up sana ako Sige, go. Ano ang madalas na maling asal ng tao na akala nila sipag? Maling asal ng tao, akala nila sipag. Sipag naman talaga kapag ka may ginagawa ka Pero ito problema Yung bang konsepto na nagpupuyat ka sa gabi o sa umaga o kung anumang oras ka dapat natutulog na. Tapos hindi ka natutulog kasi pakiramdam mo may nami-miss out ka. Brother, scam yan. Na-scam mo sarili mo, hindi sinasadya. Nagpupuyat ka na wala ka kwenta-kwenta kasi pakiramdam mo, nagsisipag ka pag nagpupuyat ka. Pero ang totoo, tinutuyo mo lang talaga utak mo nun sa pagpapanggap na nagsisipag ka. Pero ang sikreto kasi, alam mo, sipag, okay, sige, ayos yan, goods yan, sipag. Okay yan. Pero kailangan mo rin at the same time maging practical. Yung oras ba, lahat ba ng oras na dapat nagtatrabaho ka? O merong ibang oras, dun sa oras na dapat nagtatrabaho ka, nilalaan mo sa ibang bagay? Yun ang konsepto. Dapat, yung oras na inilalaan mo para dun sa trabaho, tumatrabaho ka talaga. Kung ano man yung trabaho na yan, hindi naman lahat ng trabaho, bayad pera Bawa, nasa pamilya ka. Yung oras na dapat nagbabantay ka ng anak mo, nagtuturo ka rin dapat at the same time sa anak mo. Hindi nakatanghod ka lang, tapos cellphone ka lang, scroll ka lang, nag-aantay ka lang na magkamali yung bata, tapos tsaka mo papaluin. Yun na yun ang tawag mong pagbabantay ng bata. Yun ang pagbabantay ng bata. Kasi alam ko, kasama sa pagbabantay ng bata, tuturuan mo bata. Yun ang pagbabantay ng bata. Pero hindi pagbabantay ng bata, sa cellphone ka lang, nag-aantay ka magkamali yung bata. Tapos pag nagkamali, papaluin mo. Tapos hindi niya naman alam ba't mo siya pinalo. Basta pinalo mo lang siya. Sinabi mo, wag niyang gawin yung eksaktong kung ano man yun. Pero hindi mo naman tinuruan bago mo paluin. Sana tinuturuan mo muna anak mo bago mo paluin. Nakasulat yan 22:6 ng kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. 22:6 yun. Pagdating mo ng 15, tsaka pa lang yung paluan pagdating ng 15. So later part pa yung paluan. Dapat mauna muna ang turuan tsaka ang parusa. Turo muna bago parusa. Ganon yung konsepto, brother. So tungkol dun sa sinasabi mong ano yung bagay na akala mo sinisipagan mo, tapos hindi pala, katangahan lang pala. Ayan, kasama yan. Yung nagpupuyat ka na wala ka kwenta-kwenta. Sa oras ng pagtulog, dapat natutulog ka. Bakit? Kasama sa trabaho mo yun bilang tao na pagpanahon na ng recovery ng katawan mo, ibigay mo sa katawan mo yung tulog na kailangan ng katawan mo. Wala yan doon sa konseptong babawasan mo yung oras ng tulog mo. Isa sa mga pinakamalalaking katangan yan, naririnig ko sa internet yan. Kailangan di ka natutulog ng 8 oras. Ulul gago, pag hindi ka natutulog ng matino, nung eksaktong oras na kailangan ng katawan mo, masisira katawan mo, tas lutang ka. Resulta mo, walang kwenta, ang pangit. Kahit pa sabihin mong sinisipagan mo, ang pangit ng resulta mo, yung quality ng trabaho mo, butata. Follow-up question, brother. Brother, total, sa Bible to, totoo bang si Jesus at si Miguel ay isa? Hindi. Bakit naman papangalanan pang Jesus kung Miguel pala pangalan niya? At bakit naman papangalanan ng Miguel kung Jesus pala pangalan niya? Ano ba naman, pambira ka naman talaga, brother? Kaya nga dinalawa magkaiba pangalan pati spelling magkaiba Ano ba naman? Hindi anghel si Kristo. Hindi siya anghel.
Hindi siya anghel kasi ang sabi sa Ebreo, kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Bakit naman sasabihin na kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, kung anghel pala si Kristo? Ayan o, 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. So wala siyang pinagsabihan na mga anghel. Ang ibig sabihin nun, si Kristo, hindi anghel. Kuha mo yun, brother. Doon ako nalilito, brother. Saan? Saan mo ba nakuha yung idea na si Kristo rin si Miguel? Ayun, sir, yung sinasabi nila na anghel daw si Kristo. Huwag ka masyado maniniwala sa sabi nila. Basahin mo Biblia mo, brother. Hindi ka mamamali sa Biblia. Meron naman tayong source eh. Meron tayong source. Yung mga nakakita, yung mga nakarinig, nung mga panahon na buhay pa si Kristo, ayan, sinulat. Meron tayong source. Huwag ka maniniwala sa sabi-sabi, brother. 2,000 taon na nakakaraan niya, mas malamang namamali ka sa sabi-sabi dyan. Buti na nga lang, meron tayong source dito eh. Andyan ang Biblia, andyan ang Quran. Ang nakasulat sa Quran, si Kristo, propeta, tao. Tao siya, propeta. Hindi siya anghel. Hindi rin siya jinn. Sa Biblia naman, may mababasa ka, ang berbo ay Diyos, bahala ka na kung ano paliwanag mo ron, uno-uno ng Juan, tapos, nagkatawan tao. So, tao din siya. Bakit nyo ako pinagsisikapang patayin na taong sa inyo yung nagsasaysay na katotohanan? Ano si Kristo? Tao. Tamo, wala siya sa classification ng anghel, brother. Wala siya sa classification ng anghel. At wala kang mababasang si Kristo, anghel. Wala nun. Hindi katulad ni Gabriel na arkanghel. Nakasulat mismo, arkanghel Gabriel. Kuha mo yun? Oo, brother. Maraming salamat. Ang isa sa mga pinakamaliliwanag dyan, wala kang mababasang anghel si Kristo. Kasi yung mga anghel, mapapansin mo, meron silang hierarchy. So may hierarchy ang mga anghel. Yung iba, arkanghel, yung iba, cherubim, seraphim. Si Kristo, walang ganong classification. Wala akong nabasa sa buong Biblia na may classification si Kristo na pagka-anghel. Wala. Wala siya sa hierarchy ng mga anghel. Kaya kung sino man yung nagsabi na anghel si Kristo, brother, wala akong mababasang ganon sa Biblia. Wala. Kung may nakuha man silang pruweba sa Biblia, misleading yung kinuha nila. Malamang, ininterpretahan nila ng sarili nila, kaya naliligaw din sila. Kasi yun lang napakatibay na talata ng 1:5 ng Ebreo eh. Kanino nga sa mga anghel sinabi niya, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ipinanganak kita. So ibig sabihin, wala sa mga anghel ang sinabihan nun. Kuha mo? May mga pastor po kasi nagsasabi na Kristo sa lupa, Miguel sa langit. Yan ang sabi po. Invento lang nila yung brother. Wala kang mababasang Kristo sa lupa, Miguel sa langit. Eh yung Miguel nga nandito eh. Ay nako brother. Bumaba dito yung Miguel. Anak ka ng patola talaga. Kailangan ba talaga babasa? Okay, sige babasahin ko. So si Arcangel Miguel, nakipagtalo pa yan tungkol sa katawan ni Moises. Si Arcangel Miguel. Nakiudas yata yun eh. Judas. Sige lang, Espiritu. Si Enoch na ikapito mula sa lahi ni Adam. Mga ito. Pero nga ako ng cellphone mo, brother. Pero mga cellphone mo. Bigyan mo akong Google. Minsan Google mo lang eh. Ako nag-Google sa'yo. Sige, para hindi ka mahirapan. Ako na mag-Google para sa'yo, ha? Dali lang. Google ko ha. Ako nag-Google sa'yo ha. Sino yan? Si Miguel, kamo? Sino yan, brother? Si Miguel? Si Miguel po. Okay, okay. Si Miguel sa langit.
Kristo sa lupa. Tungkol sa... Ito. Pahaya, unang Juan. Ang sabi dito, unang Juan, 5 daw. 5. Dali ang bahala sa'yo, brother. Hahanapin ko yan para sa'yo, makikita ko yan. Ito kasi hirap eh. Mga bulaang propeta talaga eh. No? Dali lang ha. Uno, 9. Sabi. Teka. Ayan o. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Ayan o ang liwanag, brother. Nakita mo, ang liwanag nitong talata na to eh. Sabi, datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo tungkol na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. So nakipaglaban pala si Arkanghel Miguel sa Diablo. Ang Diablo ba makakaakit pa sa langit ng Diyos? Ano ba? Ano ba? Tapos ang pinaglabanan nila, katawan ni Moises, so malaki possibility, nandito sa lupa yan. O, tamo? Arkanghel Miguel nasa lupa. Sana, kung totoo na Jesus yan dito sa lupa at Arkanghel Miguel sa langit yan, sana nung sinabi, nang si Arkanghel Miguel bumaba sa lupa ang may pangalang Jesus siya dito at nakipagtalo sa Diablo. Walang ganon, brother. Walang ganon. Huwag kang malito. Eto, 1.9. Binigay ko na sa'yo talata, 1.9 ng Judas. O, tamo. Maigi talaga kapag kami, Pilipinas, mag-aral kayo ng Biblia ninyo. Sa mga Muslim, mag-aral kayo ng Quran ninyo. Napakaraming nagtuturo ng katarantaduhang klase ng aral. Napakaraming nagtuturo ng mga walang kakwenta-kwentang basurang klase ng aral na pagka yan ang pinagsaligan mo ng pananampalataya mo, delikado ka. Delikado ka. Aralin nyo Biblia ninyo sa mga Kristiyano. Aralin nyo ang Quran ninyo sa mga Muslim. Aralin ninyo yung mga libro ninyo so you can get it straight from the source at hindi galing sa bunganga lang ng kung sino-sino. Nakuha mo yan, brother? Tama, sir. Maraming salamat. Iba pa rin talaga yung magbabasa ka at meron kang sarili. Oo! Iba talaga, brother, pag nagbabasa ka. Basahin mo Biblia mo. Basahin mo Biblia mo. Buti na nga lang kamo talaga. Swerte nyo, may Chichester kayo sa Pilipinas. Binuhat yung sariling bangko. Sige, go. Next question. Go. Hindi pagbubuhat yan, sir. Hindi pagbubuhat yan. Totoo yan. Totoo yan. Hindi pagbubuhat ng sariling pangko yan, sir. Masalamat kami sa iyo, sir. Maraming salamat. Kasi maraming mga bagay na usan nalilito kami. Ikaw yung nagbibigay na liwanag na. Maraming salamat. Maigigit talaga kapag may alam ka sa Biblia, eh, no? Wala kang kamalay-malay. Ang apakagad ng basihan pala nung talata na yun, eh. Wala kang kamalay-malay. Buti na nga lang ka mo, may Google, eh. Hindi ko mahanap yung talata, eh, pero may Google. Oh, tamo. Buti na lang din, hindi ako pastor. Kung nagkataon na pastor ako, ayan, Chichester nyo, ang bagal ng bumuklat ng talata. Jao, go. Yes, sir. Rinig ko ba? Oh, dinig. Ang tanong ko lang po is about dito sa yung konsepto ng pagkakaintindi ng gender equality. Kasi po nung panahon ng mga Romano, iba talaga yung masculinity versus sa feminism ngayon. Ano ba yung nasa panahon ng Romano? Ano po masasabi niyo? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam yung panahon ng Romano. Pilipino ko, eh. Yung mga panahon po, kung baga ng mga Roman Empire pa, halos karamihan sa mga mga kalalakihan ay yung matatawag natin talaga na na masculine versus sa mga
generation ngayon na ultimo lalaki parang feminism na. Di ko sigurado, brother, kung ano ibig mo sabihin eh. Pero ito napansin ko, ang mga lalaki ngayon, tangina, ang daming butata, putang ina. Marami rin naman babaeng butata. Pero generally kasi, pinamumunuan ng mga lalaki ang mga babae. Generally, pinamumunuan talaga sa sambahayan lang eh, di ba? Sa sambahayan lang. Wala ka na kagad pagtatalo eh. Alam mong logical mag-isip ang mga lalaki at emotional naman mag-isip ang mga babae. So, di ba? Doon lang sa ganung angulo, supposed to be, pinamamahalaan talaga ng mga lalaki ang mga babae. Ito kasi ang problema. Ito problema. Yung mga magulang kasi, lalo na yung mga magulang sa panahon ngayon, putang inang katatamad magturo. Putang ina, tamad magturo. Ang tamad sobra. Yan nga yung dahilan kung bakit nagtsatsaga ngayon ako sa internet eh. Sana kung yung mga magulang sana ninyo nakapagturo ng sapat, at yung gobyerno nagtuturo ng sapat, at yung relihiyon ninyo nagtuturo ng sapat, hindi na sana ako kailangan lumitaw pa sa internet. Putang ina, sarap-sarap ng buhay ko personal eh. Nakikipagtarantaduhan lang ako sa mga tropa ko, ganun, ang saya-saya. Punta rito, punta ron, punta sa kung saan-saan, ganun, la mierda lang, ikot-ikot lang ako rito. Pero ang problema, putang, hindi ko matiis yung internet, wala man lang nagsasalita ng katinoan, tapos nakikita mo nasisira buhay ng mga tao dahil sa katamaran ng mga magulang na magsipagturo sa mga anak nila. Kailangan ko patuloy ituro na lalaki, dapat sa'yo nang gagaling ang direksyon. Babae, susuportahan mo yung lalaki sa direksyon niya. Hindi ngayon masuportahan ng babae yung lalaki dahil yung lalaki walang direksyon. Ano ba nangyayari ngayon? Yung babae ngayon nagkakaroon ng direksyon, wala ngayon choice yung babae kundi underin yung asawa niya. Kasi pag hindi niya in-under, puta, sakit ang ulo niya. Diba? Bibigay mo sa lalaki yung pamamahala, tapos yung lalaki naman, babaero, putang inang yan. Bibigay mo sa lalaki yung pamamahala, ang direksyon, papunta sa inuman sa mga tropa, kukin ang inang yan. Ano yan? Ba't nagkaganyan? Ano nangyari? Asan ang direksyon mo ngayon lalaki? Ikaw ang lalaki, wala kang kadire-direksyon, hindi mo alam kung saan mo dadalhin yung pamilya mo, tapos nakikita ng babae sa kung saan putang inang hapay-hapay lang, patang na mas priority mo pa mga tropa mo, mas priority mo pa yung poke ng iba kaysa sa poke ng asawa mo. 'Di ba? Mas priority mo pa yung putang inang pera papunta sa kung saan mang hindi maintindihan kaysa papunta sa tuition fee o panggatas o pandiaper ng anak mo. Anong klaseng direksyon ngayon ang kapupuntahan yan? Kasi may mga lumitaw kasi ng mga magulang na mga hindi na nagtuturo sa mga anak nila. Yan talaga problema. Yan talaga problema. Gender equality, takinang isang malaking ka-estupiduhan yan eh. Hindi magiging hindi magiging equal ang gender kahit kailan. That's just a huge stupidity. Galing sa mga bansa ng banyaga. Kaya sabi ko sa inyo Pilipinas, alalahanin ninyo na huwag kayong masyadong tanggap ng mga doktrina galing sa iba't ibang mga bansa, lalong-lalo na sa mga bansa ng banyaga. Gender equality, tangina, may mga pagkakataon lamang ang babae kaysa sa lalaki. May mga panahon lamang ang lalaki kaysa sa babae. Taking part lang yan. It's just a matter of wearing different hats. Ganun yan. Taking turns lang yan. Pagka sa loob ng bahay, magagaling ang mga babae dyan. Tayong mga lalaki, tamad tayo, kalat-kalat brief natin sa kung saan-saan. Pagdating naman sa pagtatrabaho, dapat mas malupit ka bilang lalaki kaysa sa babae. Teka lang nawala yung browser ko. To be continued. Bilis lang to Ayun lang. Nawala yung meeting. Nagalaw ba yung internet? Check mo nga. Okay naman? Sige. Ano nangyari dito? Yung mga live ko, ayos naman. Dali lang preparing lang ako sandali sa meeting. Dahil dyan, sasagot muna ako sa inyo. Ganda ng new haircut niyo, boss. Dati pa namang haircut to Ito lang ang putang ina Naahit ng barbero nang wala sa ulog Sabi ng barbero, Uy! Sabi ko, putang ina mo. Naahit niya. Wala kailangan ko tuloy ngayon pahabain ito para humabol ngayon dito sa likod. Dati ko pa namang haircut to. Wala namang bago. Nadali lang talaga ng barbero Teka nga, ba't ganun? Ba't nawala? Dali lang, nawala ako, brother. Dali. To be continued.
Ano na nangyari? Dali lang Wait lang. Just having a little bit of technical difficulty. Kuha mo na ako sige ng mga tanong dito galing sa inyo. Kuha mo na ako ng mga tanong galing sa inyo. Restart ko muna to. Restart muna natin tong cellphone. Dali lang Ang lupit ng panahon ngayon, ano? Cellphone na lang, makakapag-live ka, no? 3 pa yung live ko. Brother, patigilin mo nga sandali ito sandali. Makulit Ring ng ring, kahit sa akin nagre-ring din Oo. Okay. Hindi, sabihin mo mamaya na siya tumawag. Brother, may problema ka sa internet. May trouble tayo sa internet kasi hindi na gumagalaw yung mga ano rito mga comments dito. Ano mo muna, airplane mode tapos tanggalin mo yung airplane mode tapos balik mo ulit yung ano. Na-disconnect yata yung isang Ha? Oh, Itong yung YouTube ko okay na-restart mo. Pero ayan, okay na uli. Umaandar na uli. Zoom, biglang okay na uli. Okay na uli. Wala Tapos na ako. Tara. Tara. 5, 4, 3, 2, action. Action. Kunyari scripted tayo. Kasi dati naalala ko, binabanata ng mga tao, scripted daw ako Scripted. Tumigil sila nung nag-live na ako Tigil sila Bomba ng bomba sa akin. Scripted ka naman, putang ina mo, scripted ka. Scripted, binibiraan ako ng ganun. It's as if para bang pagka-scripted, hindi maganda at para bang negatibo ang dating. Wala naman ako sinabing impromptu ako. Wala akong sinabing ganun. Scripted daw, binabanatan ako ng mga tao. Scripted daw. Tangina, nung nagla-live na ako, tapos sunod-sunod yung live ko, puta, tigil sila Tigil sila kakabomba sa akin na scripted. Sabi ko nga, alam mo, indirectly, ibig sabihin, ganun nakabobo ang mga Pilipino sa panahon ngayon. Yun ang bad trip Tangina, naiinis ako dun sa ganung konsepto. Tangina, ang bobo ng mga kapwa-tao mo. Nakakainis. Yung, alam mo yung dumating na sa punto na sobrang bobo ng mga tao ngayon na pagka impromptu ka nagsasalita at parang captivating yung paraan mo ng pananalita, it is as if parang you discovered fire. Pero supposed to be, dapat yan ang normal Dapat yan ang normal. Kasi mga basic questions lang naman itong mga tinatanong sa akin. Wala naman masyadong out of the usual Sobrang basic questions lang ito. Reiterating ko lang yung mga bagay na pinagsasabi sa atin ng mga magulang natin. Wala naman akong bagong sinasabi. Parang kakaiba na, tangina, ang galing mo na. Wala naman Wala Siguro para sa kanila mas iba Yun nga yung nakakamangha. Sabihin, parang ang dating parang ganun nakabobo ngayon ng mga Pilipino na kapag ka-impromptu ka magsalita at impromptu ka sumagot ng mga basic questions, parang tangina nakakamangha na sa kanila. Grabe, no? Posible naman kasi na malakas yung bentahan ng merkado tapos hindi ka kumikita. Kalokohan naman kasi yun. Hello, I'm back. Ang nangyayari dyan, I'm so back. alam mo lang malakas. Hello, Christian. Iyan, I'm back. Maraming salamat sa pagta-takeover. Okay, ano yung tanong? Ano yung tanong? Nawala na naman ba yung internet, brother? wala man. Hindi, boss. Meron na. Ayun, okay. Ayan, sige, nakabalik na. May bago bang tanong? Wala. Hello? Ay, putang naman, naglolo ko talaga ang internet natin. Brother, huwag mo munang galawin. At saka huwag mo muna i-charge. Naka-charge ba? Okay. Sige, huwag mo nang galawin. Huwag mo likutin, huwag mo pindutin at nagkakaproblema nga. Naka-live tayo. Yung sabi mo, sunod pala. Okay. O sige, huwag mo pindut. Pagka gumagana na. Ate naman, nawala na naman tuloy. Wala. Nawala na naman. Pindot mo ng pindot. Pindot.
Pindot ng pindot. Hello? Ayan, pindot ng pindot. Ang boss, sorry. Ayan, okay na. Gumagana na. Huwag mo nang pindutin, ha? Huwag mo nang galawin. Huwag mo nang galawin, brother. Stay put ka lang dyan, ha? Stay put ka lang dyan. Okay, sige. Okay. Yung tropa ko pindot ng pindot, eh. Tangina, kakaproblema tuloy internet, kakapindot, eh. Okay. Asa na tayo? Ano? Mapi. Ay, sino ba to? Alcalde, go. Yung question ko, sir, how do you know if a business idea is still worth continuing? Diyan ngayon papasok yung adaptability. Kasi, ma-market study mo, sister, dun yun eh. Kailangan maintindihan mo kung yan bang anak ng puta naman talaga, naglolo ko talaga. Dali nga. Naglolo ko. Dahil lang wait lang. Wait lang. We're just having a technical difficulty. Hindi ko alam ba't nalalabas ako. Naka-hotspot. Ha? Naka-hotspot yan dito. Oo. Dito ang problema. Ha? Yan. Dito ang problema. Dito. Hindi. Naliniguro lang. Tangina kasing PLDT to eh. PLDT, makikisuyo naman. Naka-prepaid tuloy tayo. Pero naman tayong PLDT, parang tanga eh. Nakakainis. Bumalik na siya. Ay, sorry. Tigil palin. PLDT kasi, meron kaming PLDT. Ang putang inang PLDT, kalahating buwan lang walang internet, wala namang problema sa bayad, tapos pababayarin ka ng buo para sa kalahating serbisyo. Nakakainis. Sir Chay, Okay, tuloy. Doon tayo sa mga sakit ng ulo nyo. Sakit ng ulo. BP, go. Yun, sir, continue pa din yung question ko, may hindi nasagot, sir, eh. Ano, yung detail, yung how do you know if a business idea is worth continuing? Oo. Kailangan mo ng konsepto ng adaptability. So, continuation, okay yan, ayos yan. Pero kailangan mo rin ng konsepto ng adaptability. Tapos kailangan mo ng konsepto na dapat kabisado mo ang merkado. Market study. Doon mo malalaman yan sa market study eh. Tapos doon sa market study, doon mo na rin malalaman kung kailangan mo pa bang i-continue siya the way it is or you need to tweak it on a certain way para gumana. Sa market study mo malalaman yan kasi sa merkado mo makikita kung gumagana ba yung sistema o hindi. Nakukuha mo yun? Yes, sir. Dapat alam mo yung panahon ng tumal, dapat alam mo rin yung panahon ng paldo. Pag sa panahon ng tumal, tuloy-tuloy, tapos panahon na ng paldo, hindi pa rin pumipitik ang merkado, samantalang yung mga kakompetensya mong kaparehas mo ng negosyo umaalagwa, then there's something out of the usual na kailangan ka sigurong i-adapt. Kuha mo? Putang ina, naglolo ko talaga. Naglolo ko. Dali lang ha. Hindi na tayo natapos-tapos dito. Tama na. Nag-message si ganda. Hindi na daw siya nire-reply ng PLDT. Mukhang kailangan ng social media presence ng PLDT na gamitin natin social media natin para PLDT tagina nyo. Di na raw siya nire-reply ng PLDT. Sabi ko nga tawag. Ano mo nga siya? Sabi mo ka mo tawagan niya na. Tawagan ka mo. Tawagan. Kasi email, putang na katarot-taduan ng email lang email. Dali nga, Facebook. Hindi ko alam kung nasa cellphone ito eh. Tetesting ko tong kabilang phone. Tignan natin. Baka, slow connection talaga, brother. Sabi dito, slow connection. Labas mo lang muna yun. Dun. Yun nga talaga, slow connection tayo. Dun.
Para kumonekta muna sandali. Kalokohan kasi nalaga ng PLDT. Tangina bayad naman. Nakita ko nga si Aturi nagkakaproblema rin sa PLDT eh. Noong nakaraan. Mukhang naayos na yata yung problema. Di na siya nagreklamo sa internet eh. Dali lang ah. Connecting pa rin eh. I-ano mo brother? I-airplane mode mo tapos tanggalin mo ulit yung airplane mode. Okay. End ko muna sandali siguro dito yung live. Kasi nakakasira ng live eh. Nagalaw. I-connect mo ulit, boss. Mukhang connected na yata uli eh. Hello. Ayun, bumalik siya. Naglolo ko kasi internet ko. Puta, pagtyagaan nyo na lang muna sandali. Kalahating buwan na kasi. Bayad naman yung PLDT. Putang inang kalahating buwan na yan. Mula February 2. Mula February 2. Wala kaming internet. So ngayon, wala kaming choice ngayon. Nagtsatsaga tuloy kami ngayon sa naka-hotspot na cellphone doon sa putang inang bintana. Parang gago. Anyways. May follow-up question ako sa chat. Sige, go. Sige na, tuloy, follow up. Medyo robot, boss. Medyo robot. Labas mo muna yung Ito cellphone mo. follow-up question ko, Sir Chai. In general to, Sir. So, kapag nagdi-decide ka ba sa buhay mo, sa lahat ng aspeto, ginagamit mo din ba minsan yung intuition mo or yung kutob mo? Oo, Gaano kadalas, Sir? madalas sobra. Kasi yung intuition kasi, break-in pattern yan eh. So, merong regular na pattern. Tapos, break-in pattern yan, na pero parang merong sobrang out of the usual. Lalo na kapag ka nagdi-decision ako, tapos, alam mo yung, halimbawa, meron lumapit sa akin, tapos, transaction, halimbawa, tapos, ang gaspang nung transaction, hindi ko kinukuha yun. Hindi ko kinukuha yun. Yung mga pinaka-smooth lang na transaction yung kukunin mo. Pero yung mga magagaspang na transaction, naku putang ina mo. Kadalasan, problema sa tao yan. Kadalasan, problema yan dun sa mismong tao. Meron ngang ano eh, may mga nangungulit sa akin ng sponsorship nung ano, naalala nyo nung panahon na nagsisimula ako nung ang Manglalakbay? May mga nangungulit ng sponsorship nun na willing mag-sponsor. Yung isa, $250,000 daw. Tapos may mga specific na pinapagawa siya sa akin kada lugar. Tapos, nung inungkat ko yung detalye, inungkat ko rin yung negosyo, okay naman. Nga lang, parang there's something out of the usual. There's something wrong. Kasi merong, biro mo, $250,000 ng offer niya, eh, yung, ano eh, ang usapan dun, 150,000 lang naman, buong Pilipinas, po-promote ko eh, diba? Tapos, kumbaga, gusto mo ng 1/3 ng transaction, sige, pwede, 50,000, pero every other day yung promotion ko sa'yo. Tapos hindi masyadong, alam mo yun, pa-flash ko lang yung page mo para marami mag-follow, tapos makipag-transaction na rin sa'yo tungkol sa negosyo mo at the same time. Tapos konting plugging every now and then. Yun. Pero merong nag-offer ng $250,000. Tapos may mga papagawa siya on specific locations. Pero very demanding. Hindi ko tinanggap eh. Kasi alam ko, kasunod niyan, malalaking sakit ng ulo. Pagka magaspang yung transaction, hindi yan tungkol sa pera. Huwag kayong masisilaw sa pera. Pag alam nyong hindi para sa inyo, wag. Kasi yung mga malalakihang pera, may mga malalakihang pera na smooth yung transaction eh. Pero may mga maliliit na pera na tanginan liit na nga ng pera, ang gaspang pa ng transaction. Eh lalong meron ngayon na mga magagaspang na transaction na malaking pera. Pagka gano'n, wag nyo kukunin, masakit sa ulo yun. Tangina, dyan nagsisimula yung parang di mandahan, yung mga, uncommunicated expectations, yung mga puta na sobrang gaspang. Huwag kayong kukuha ng mga magagaspang na transaksyon at saka mga magagaspang na katransaksyon. Yun ngayon yung sinasabi mong intuition, maramdam mo na kaagad, umpisa pa lang, ang gaspang nito, kailangan ko pang kumbinsihin ng hustong-husto. Yung mga ganon, wag na. Ang dami-daming tao sa mundo, ang dami-daming makikipag-transaction sa'yo. Follow up, go. Expectation. Kasama sa expectation na eventually mawawalan ka rin.
Kasama sa expectation, eventually mawawalan ka. Kaya mawawalan ka ng kasama sa buhay, o mawawalan ka ng isa sa mga kamag-anak mo, o merong posibilidad na lahat ng bagay kasi natatapos eh. Let's put it that way. Lahat ng bagay natatapos. So kung alam mo na kasama sa expectation mo na lahat ng bagay natatapos, all good parties must come to an end. Memento mori. Ikaw na rin ang maglagay ng ending sa istorya. Ganon yung konsepto. Ngayon, kung hindi mo naman alam kung kailan lalagyan ng ending yung istorya, edi enjoyin mo na lang hanggang matapos, pero dapat kasama sa expectation mong matatapos din lahat ng bagay. Lahat ng bagay matatapos. Sa ganon, mababawasan yung kaba mo. Pero minsan may pinanggagalingan ng kaba. Minsan ang pinanggagalingan ng kaba, yung hindi mo alam kung ano ginagawa mo. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo, di kabisuduhin mo muna, research ka muna ng gusto bago mo pasukin yung isang sistema. Kasi minsan, it's your body telling you that there may be something wrong with the things that you are thinking and with the things that you are trying to execute. Kaya may 1 million ka, tapos 50 mil lang itinaya mo, hindi ka na ngayon kabado. Pero yun lang yung pera mo, tinaya mo pala. Kakabahan ka talaga. Kuha mo yun, ganun yung konsepto. Kuha mo yun, Pipi. Nawala yung kausap ko. Maliwanag ba? Narinig ba ako? Opo, maliwanag ka siya na wala. Ah, okay. Okay. Sige, roast team, go. At na lang sa kung saan-saan, hindi mo talaga alam kung may bahay ba talaga o wala o kung saan talaga siya nakatira. Nakita nyo? Ang galing kumuha ng loob, ang galing magsalita. Common yan sa mga con artist, magaling kumuha ng loob, magaling magsalita. Tapos pag inungkat mo kung sino, wala pala laman. Sobrang common yan sa mga con artist. Yan, isa sa mga indicator, common denominator ng mga siraulong klase ng tao. Pero all else, body language. Titingin ka sa body language. Pero alam mo, ang ultimate pa rin na wala talagang tatalo diretso, rather mo galawin ng galawin, ilapag mo lang. Kaya magkakaproblema yung internet eh. Ang likot, parang bata.